Do you agree na sa panahon natin ngayon, ang bilis talaga ng oras? Ngayon, pagdating naman sa pagpapayaman, pwede bang mabilis din ang pagyaman ng isang tao? Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Well, wala naman talagang imposible sa panahon ngayon. Pero syempre, ito ay nangangailangan pa rin talaga ng tamang pag-aaral at syempre, commitment, sacrifices, di ba? Ma-overcome yung mga struggle along the way doon sa paraan na iyong pipiliin para yumaman o umasenso tayo. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo yung ilan sa mga pwede nating gawin para mabilis or kahit papaano hindi tayo aabutin ng siyam-siyam doon sa goal na pagyaman or pag-asenso. Dahil walang masama kung pangarapin natin na maging maalwan ang ating buhay. Una, maglaan talaga ng panahon. You need to make sure na maximize mo ang oras mo at wala sa vokabularyo mo ang salitang busy. Diba? Wala akong panahon dyan para umattend. Kung nais mo umasenso, umattend ka agad ng isang financial training or webinar class para matuto kung paano talaga yung tamang paraan ng pag-iipon, pag-i-invest, at kapag natuto ka dahil umattend ka kaagad, i-apply mo immediately. Of course, diba, wala na dapat patumpik-tumpik pa. Diba? Dahil nais mo ngang magkaroon ng pagbabago ang iyong financial life. E paano ka magkaroon ng tamang pagbabago sa iyong finances? Pag-aasenso ang pinag-uusapan kung ang kupad-kupad gumilos. Diba? So dapat nandun yung excitement, enthusiasm na gawin kaagad yung tamang paraan. At syempre, itinuturo yung pay God and yourself first. Yung kauna-unahang concept na i-apply natin sa ating finances. Kapag sumahod or kumita ka, ang una mong gawin, magtabi ka agad ng pera. Ngayon, dahil gusto natin na mabilis na makapag-ipon, mabilis na makapag-invest, then mag-set aside ka ng at least 30% or 50% ng iyong income para ito ay iyong ipunin. At kapag meron ka ng iniipon, syempre, hindi naman yayaman, hindi naman lalago at talagang maging mayaman ka sa pag-iipon lang. Kailangan mong i-invest yung ipon na ginawa mo. Ngayon, anong mga investment ba ang iyong papasukin or saan mo ba dapat ilalagay yung pera na papalaguin mo para magkaroon ka noong asensadong buhay? Mayroong mga tinatawag na paper asset investments katulad ng mutual fund. Now, you need to understand how mutual fund works, di ba? Ito yung paraan para magkaroon ka ng shares sa mga malalaking company dito sa Pilipinas, pero hindi na ikaw yung nagmo-monitor. Diba? Kumbaga nakikibakas ka lang dyan, mag-i-invest ka lang, bibili ka ng shares, meron ng fund manager na siyang nagmamanage, siya ang bahala kung saan niya ilalagay yung pera na ibinakas natin. Ito, pwede nga umpisahan kahit sa 1,000 piso lang eh. Ngayon, doon sa mutual fund investment na gagawin mo, dapat nandun na yung disiplina mo na every month ka dapat dyan maglalagay ng pera. Diba? Ikaw ang mag-decide. 1,000, 5,000, 7,000, 10,000 every month. Or kung gagawin mo, diba? Dahil gusto mo mabilisan, every week, diba? Maglalagay ka ng pera dyan, mag-i-invest ka, padamihin mo yung shares mo. Dapat nandun yung iyong mindset na mag-accumulate ka ng shares dyan. Diba? Tapos meron pang tinatawag na Kaiser Saving Program, di ba? Kung nais talaga natin na may peace of mind yung ating pag-asenso sa buhay, dapat meron kang proper healthcare account, di ba? Itong Kaiser Saving Program, 3-in-1 na ito, na kung saan meron ka ng healthcare, meron ka ng insurance, at meron kang savings or investment. Dahil kapag halimbawa, hindi mo naman nagamit yung hospitalization benefit, then magiging savings or investment ang iyong pera, di ba? Hindi magbabay-bye. Instead, magmamultiply siya. Di ba? Tapos, meron pang tinatawag na most 18 PDF. Maglalagay ka ng pera, di ba? For you to be insured
Dahil syempre, habang win-workout mo ang iyong goal na pag-asenso, pagyaman, syempre, paano kapag may nangyaring masama sa'yo? Hindi naman magiging kawawa ang pamilya mo. So, meron ka most 18, di ba? Na maaari, magdagdag ka din for the PDF. Yun yung tinatawag na premium deposit fund. Ito yung investment side na kung saan mapapalago mo din ang iyong pera. Tapos meron ding tinatawag na stock market, 'di ba? Direct stock market investing. Kapag halimbawa doon sa iyong pag-aaral, naintindihan mo na ang direct stock at syempre, meron ka na talagang knowledge at kahit papaano, though hindi ka pa ganun ka-expert, pero meron ka ng basic na knowledge, nag-open ka na ng account sa isang online trading platform. Halimbawa, MyTrade, 'di ba? Meron din Call Financial at kung ano-ano pa. So, ikaw na mag-decide ngayon, 'di ba? Bumili ka noong mga companies na regular na nagbibigay ng mga dividends. So, syempre inaaral mo, 'di ba? Nagre-research ka, nag-google ka talagang, uma-attend ka ng meeting, ng training, ng mga webinar class, ng mga stock market seminars. So, nalalaman mo, ito pala yung mga companies na regular at mataas, no, na nagbibigay ng dividend. So, syempre, yun yung mga ino-own mo. Pinapadami mo din yung shares mo dahil sa mga companies na yon. Tapos, meron pang tinatawag na mga Unit Investment Trust Fund or UITF, di ba? Same lang ito ng concept sa mutual fund. Bumibili ka din ng units or shares ng mga companies na nakapaloob sa UITF. Tapos, meron pang tinatawag na Real Estate Investment Trust, di ba? Na kung saan, wala kang pagmamay-aring unit doon sa isang real estate company, pero through REITs, di ba? Bumili ka ng shares ng real estate companies na yon, mag-earn din yung iyong pera. Tapos, meron din talagang tinatawag na mga government securities, di ba? Tapos meron din mga government programs, di ba? Katulad ng Pag-ibig MP2, kung ano-ano pa, di ba? So, syempre, kung gusto mo na yumaman na mabilis, dapat mabilis ka ding mag-ipon, mabilis ka ding mag-invest, at nandun yung mindset mo na regular ko itong gagawin. Hindi dapat ito na para ngayon ko lang siya gagawin kasi na-excite ako na parang gusto kong magkaroon ng ipon, gusto ko magkaroon ng investment, gusto kong umasenso ang aking buhay. Dapat nandoon yung commitment pa rin. At isa pa na makakatulong sa'yo para mabilis na yumaman, alam nyo, kailangan mong magnegosyo. Kasi kapag halimbawa, empleyado lang, walang masama sa pagiging empleyado, di ba? Dahil lahat naman talaga tayo ay dumadaan sa pagiging empleyado, di ba? Nag-decide lang talaga yung iilan na ay hindi para sa akin ang employment. Kaya kung halimbawa, nais mo na magkaroon ka ng extra na income para may pang-invest ka, then you have to do a business. You have to create a business. Alam nyo, ako po, marami akong sinubukang mga negosyo dati. Walang nangyari. Pero nagkaroon ako ng knowledge, nagkaroon ako ng experience, at least no, napatunayan ko sa sarili ko, hindi pala para sa akin yung mga negosyo na napasukan ko dati. Ngayon, ang ginagawa kong full-time na negosyo, ang negosyo sa financial industry through International Marketing Group or IMG, di ba? So kung halimbawa, nais mo gawin ang IMG business, meron namang proper training. Ang gagawin mo, unang-una, syempre, mag-enroll ka, di ba? Magbayad ng enrollment fee na 5,500, puhunan mo na yon para buksan yung negosyo mo sa financial industry with IMG. Ngayon, para mapabilis yung pag-asenso mo, mabilis ka din dapat sundin yung proven na sistema ng IMG business. Diba? Dahil malawak ang negosyo sa IMG. Diba? Kung nais mo, maaari kitang turuan, maaari kitang i-guide, at syempre, again, huwag lang ma-excite sa umpisa. Dapat nandoon yung commitment, ito pala yung ginagawa na negosyo sa financial industry through IMG. Maaring makatulong ito sa akin at makatulong sa iba at sa pamilya ko. Why not? I will do this. Diba? Ganun dapat yung mindset ng isang tao. At kapag kumita ka sa negosyo na binuksan mo, huwag mong gastusin kaagad. Anong gagawin? You need to reinvest the income from your business. Yes, kasi para mapalago mo pa. Diba? Bakit? Ganon po dapat ang gagawin ng isang practical, di ba, ng isang financially educated na tao na talaga namang pinapatrabaho niya lalo yung pera para at least darating ang panahon, hindi na siya magtatrabaho para kumita ng pera. Yung pera na pinatrabaho niya nung umpisa at tama yung mga instrument
di ba, na kanyang ginamit, mga platforms na kanyang inopen, talagang mapapalago yun at hindi mo na mamalayan 3 years or 5 years, of course, no? Yumaman at umasenso ka na pala. No one knows unless gagawin mo na may disiplina at consistency talaga. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware, oh, ganun lang pala ang kailangan gawin. Yes, hindi madali, pero it will be worth it talaga. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan o maten ka lang sa ating free live webinar every day, 8:30 PM, Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang buong recorded webinar na ang link ay nasa description box below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gesaal.net. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons na ina-upload natin dito sa ating channel. And oh, by the way guys, marami na tayong mga video lessons na in-upload dito sa ating channel na maaari mong balikan, mapag-aralan, maintindihan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Gusto mo nang mabilis? Aba, bilisan mo na sa pag-aaral, bilisan mo na sa pag-apply, bilisan mo na sa pag-execute dahil you need to enjoy the process. Ako po muli, si G. Saal, na palaging magpapaalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone and always remember, God loves you.